Okay, good afternoon everyone. Let's welcome the first day of the holy 6 months of the year, June 1, okay? Year 2026. So, the holy year 2026, the holy 6 months of the year, no? June 1, okay? My nickname is June, no? Because I am a junior, okay? And they call me Ike on the other side, okay? So that's why June Ike Briones Mauricio Jr., okay? Yan po yan, June Ike Briones Mauricio Jr. That is Jib, okay? June or Jib, okay? So once again po, please join me, no, in our daily bread with devotion, healing prayer, no, with Jesus calling, with the promised blessing, no. The promised blessing of God is the earth, no, the earth that I've been sitting for, no, eating everything I do. That is the earth. That is the promised land for all of us, okay? We are all the children of God, no? We are the child of God, okay? Son and daughters, mother and father, no? And grandfather to grandmother, no? From the top to the bottom, okay? From the old to the youngest to the younger youth, no? Okay? To the newborn, and to the deceased, no? We are all the partakers of the grace of God, no? The holiness love of God, no? The unlimitless love of God, no? The holiness love of God be upon all of us, no? With His peace, with His protection, everything that we ask for, no? In the godliness way, no? In the Christianity life way, okay? That's the way it is, no? So once again, join me in our daily bread with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with the promised blessing, okay? The promised blessing of God, okay? So tayo po mago dito sa labas. Kanina maaraw, sabi ko sa loob, sabi ko sa labas, pero mas gusto ko rito sa labas, no? Kasi fresh air, no? At saka maliwanag, mababasa ko ng ayos, okay? To those who celebrate their birthday, happy birthday to each and everyone, no? To those who celebrate their wedding anniversary, happy anniversary, no? To those who receive their success in their life, no? Congratulations, more success, more power. Okay, Hannah Makeli, no? My first grandgirl, no? My first grandchildren, my first grandchild, no? As my grandgirl, Hannah Makeli Mauricio, no? Congratulations, Iha, no? Awa ng Diyos, you've done what your goal already, no? So all you have to do is concentrate, no? With the holiness love of God, okay? Ano man ang ginagawa mo, ano man ang gusto mo, inaalami Diyos. Hindi pwedeng mawala ang Diyos. Tanda mo yan. Whatever you do, if you don't have God, you will never gonna be success, okay? Kung ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang naranasan mo, magpasalamat ka kay God. Why? Because you're still breathing, you're still alive, no? He still allow you to be here with us, no? With your loved ones, no? Grandpa, grandmother, father, mother, no? Brother, and your tito, tita. That's the way it is. And your cousin, no? That's the way it is. You have to thank God, no? Like I always said, no? Before you close your eyes when you are going to bed, say thanks to the Lord God, no? That He will pass the another 24/7 to you, no? Okay? And when you open your eyes, say thank you also again. Same thing, okay? Magpasalamat, no? When you go to sleep, Lord, guide me, watch me when I was on that while I'm still sleeping, no? Alright, and then when you wake up, Lord, guide me, protect me, okay? Once again, no? Thank you for yesterday, today, and tomorrow, and forever, no? Another day, okay? So to those have sickness and illnesses, you have to join me sooner or later, no? We're gonna pray, no? And to those, no, left their loved ones, no, don't embrace too much sadness. It's natural to feel lonely, sad, no? But you don't have to kill yourself, no, because of this and that, okay? Because your favorite is gone, the one who favoriting you is gone. That's not the way it has to be, because that is the beginning, no? Yan, nag-uumpisa pa lang uli yung panay-bagong buhay mo, new life, okay? So you want to be God's way, it's easy, no? Do repentance, ask forgiveness, surrender all your sins, no? Be born again from the second time, trying to receive the Holy Spirit of God together with our Holy Ghost to combine together, no? To dwell it in our mind, in our heart, in our human flesh, no? In our immortal body, no? Kinakailan you let them, the Holy Spirit, as our body, a temple, a church, as the storehouse of His gospel word of God, to live to live like Him, walk with Him, take our cross and follow Him. Then you will be saved, okay? That's the commandment of God, okay? Alright? So let us pray all together, no? Lord God, once again, here I am again, Lord God, no? To call your name, to praise for your name, no? To pray for your name, Lord God, no? In your holy, mighty name, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in three, and truly one God, Lord God.
in one spirit, Lord God. Lord, may you guide us, protect us, no? Make us safe, healthy, strong with our loved ones, Lord God. No? In your power, in your holy grace, in your mercy, in your unlimitless love. No? To you, there's nothing too hard for you. To you, there's nothing impossible to you to happen, Lord God. When we call your name, when we praise for your name, when we pray for your name, Lord God. Lord, please heal our sickness and illnesses, Lord God. All of us, Lord God. All kind of nationality, all kind of religion, all kind of citizen, whether we are good or bad, from president to lowest civilian person, from rich to the poor, Lord God. When we call your name, when we praise for your name, when we pray for your name, Lord God, don't hesitate to help us, to save us. Lord, save them the way you saved me. Lord, call them the way you called me. Lord, touch them the way you touch me, Lord God. Guide them, Lord God, the way you guide me, Lord. Give us more power, give us more power, more knowledge and wisdom, Lord God, to spread your holy gospel word, God, from your holy book of Bible, God. Lord, comfort all in the victim of wars in the middle of war, God. In your holy, mighty name, Jesus, amen and amen. Lord, we need your guidance, provision, everything that we ask for, Lord God. Please hear our voice, no? In your holy, mighty name, Jesus, may you guide us, protect us. In Jesus' name that we always call and pray, amen, amen. Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of wars, Lord God, all over in the world, worldwide, Lord God. Lord, protect all these godly leader, Lord God, the godliness leader, Lord God. Protect all of them with the Christianity life way, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus, amen and amen. Okay? So tayo po'y basa tayo sa ating unang scripture, no? Dito tayo sa ating John 3:16, no? John chapter 3 verse 16. We're going to read verse 16 to 20, and then Philippians chapter 8, no? Philippians chapter 8 verse to 12, okay? Hold on, okay? Okay, let me continue to read, no? Sa ating daily bread, no? John chapter 3 verse 16, Philippians chapter 3 verse 8, okay? Thank you, Father, that you are so loved the world that you gave your one and only Son, one Lord Jesus Christ, Perry, Lord Jesus. You alone are my heart desire, no? My chief delight, my soul glory, joy, and crown. Every advantage life can offer, like a rubbish, no, compared with the overwhelming gain of knowing you, okay? Dito tayo sa Tagalog verse, no? Day 1, isa ng Hunyo, no? Kaunang araw ng Hunyo, no? Ng 6 na buwan, no? Salamat, Ama, na mahal-mahal mo ang sanglibutan, kaya't ibinigay mo ang iyong isang bugtong na anak, no? Aming Panginoong Hesus, ikaw lang ang aming ninanais ng puso ko, ang aking punong kasiyahan, kaluwalhatian, kagalakan at korona ng aking kaluluwa, okay? Ang bawat pakinabang ng naibibigay ng buhay at parang basura kumpara sa pakinabang na pagkilala sa iyo, okay? Yan po yung natin, John chapter 16. Basahin natin sa Bible, okay? Here is the message here, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting or eternal life, okay? Verse 17, no? For God sent not His Son into the world to condemn the world, no? But that the world through Him might be saved, no? Verse 18, no? He that believeth on Him is not condemned, but that he that believeth not is condemned already, because he hath not believed, no? In the name of the only begotten Son of God, okay? Verse 19, no? And this is the condemnation that lights is come into the world, no? And men love darkness rather than light, because their deeds were evil, okay? Verse 20, no? For everyone that doeth evil hateth the light, no? Neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved, okay? Yan ang sinasabi. Basahin natin sa Tagalog version, no? 1 pahina 3, versikulo 16 hanggang 20, no? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, no? Nang sino may sa kanya sumasampalataya, no? Nang sino may sa kanya sumasampalataya,
So let's continue our Tagalog version, okay? Sa 1 pahina 3 bersikulo 16 hanggang 20, no? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ng sino may sa kanya sumasampalataya. Sapagkat gayon na lamang pagsinta ng Panginoon sa sanglibutan sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay Okay, let's continue, no? Balikan natin, no? 1 pahina 3 bersikulo 16 hanggang 20, no? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang isang bugtong na anak na sino man sa kanya sumasampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Bersikulo 20, no? Sinugo ng Diyos, no? Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang ang sanglibutan ay ang hatulan, no? Kundi upang maligtas sa pamamagitan niya, okay? Bersikulo 21, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, okay? Bersikulo 29, no? At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kung sa ilaw sapagkat masama ang kanilang mga gawa, no? Sapagkat masama ang kanilang mga gawa, okay? Bersikulo 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napuput sa ilaw, no? At hindi lumalapit sa ilaw, no? Upang wag masaway ang kaniyang mga gawa, no? Yan ang sinasabi ng ating John chapter 16. Okay, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 1 capítulo 3 versículo 16 hanggang 20, no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, okay? Versículo 17, no? Porque no envió Dios y su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Por él, ¿no? Versículo 18, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿no? Ya condenado, ¿no? Condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿ok? Versículo 19, ¿no? Y esta es la condenación, que los vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas y las luz porque sus obras eran malas, ¿no? Versículo 20, ¿no? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿no? Y no viene, ¿no? Y no viene la luz para que sus obras no sean arrepentidas, okay? Ayan ang sinasabi, no? Saglit lang, no? Okay, let's continue tayo sa ating Philippians, no? Philippians, okay? Philippians chapter 3 verse 8 to 12, no? Philippians chapter 3 verse 8 to 12, okay? Yan ang ating babasahin, okay? Verse 8 to 12, okay? Here is the message, no? Ye doubters, no? And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, no? Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, no? And do count them but dung, no? That I may win Christ, no? Verse 9, no? And be found in him, not having mine own righteousness, no? Which is of the law, but that which is true faith of Christ, that righteous which is of God by faith, okay? By faith, okay? Verse 10, okay? That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, okay? Verse 11, no? If by any means, no, I might attain unto the resurrection of the dead, no? Verse 12, not as thought I had already attained, no, either were already perfect, but I follow after, if that, no, I may apprehend
that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Okay? Yan ang sinasabi, okay? Now, let me read in Tagalog version, okay? Tagalog sa mga taga-Pilipos, pahina 3, versikulo talutod talata, no? 8 hanggang 12, no? 8 hanggang 12, okay? 8 hanggang 12. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay ay inari kong kaluguyan dahil sa aking kagaling, ano? No? Ang lahat ng mga bagay aking ang lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa aking dakilang kagalingan at pagkilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Okay? Versikulo 9, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, hindi sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Versikulo 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng aking pagkabuhay, no, na maguli at ang pakikisama sa kaniyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kaniyang pagkamatay. Okay? Yan ang sinasabi, no? Versikulo 11, kung aking tamuhin ang anumang paraan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, no? Versikulo 22, hindi sa ako'y nagtamo na ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo, no? Jesus. Okay, na sinasabi, okay? Now, let me read this in Spanish, no? In Spanish, okay? Okay, let me continue, no, to read Filipenses Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 12, okay? Here is in Spanish, no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, ¿no?, del cual loje, ¿no?, perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Versículo 9, ¿no? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, ¿no? E pendi conocerle y el poder de su resurrección y la participan de sus, ¿no?, pendecimientos, y lagando ser semejante, ¿no?, semejante a él en su muerte. Okay? Versículo 11, ¿no? Si en alguna manera ilagase y la resurrección de entre los muertos, ¿no? Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fue también ha sido por Cristo Jesús. Okay? Yan ang sinasabi, okay? Sa Spanish, no? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Punta tayo sa ating ibang scripture chapter verse, no? Punta tayo sa Kings, no? Pag hindi ako nagkakalam, may Kings tayo, no? Punta tayo sa King, sa hari, no? Oh, Deuteronomy pa pala tayo. May Deuteronomy pa, no? Deuteronomy, no? Chapter 14, verse 1 to 5, no? Maigpit na pagsubok to. Kanina mainit, ngayon naman aambon, okay? Alright? Dito tayo sa ating Deuteronomy chapter 14, verse 1 to 5, no? Here is the message, no? Ye or you are the children of God, no? Ye or you shall not cut yourself, nor make any baldness, no? Baldness between your eyes for the dead, no? Verse 2, for thou art a holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, no? Above all nations that are upon the earth, no? Verse 10, no? Thou shalt not eat any abominable thing, okay? Verse 4, no? There are the beasts which ye or you shall eat, no? The ox of the sheep and the goat, no? Verse 5, no? The hart
and of the Reobak, no, and the fellow deer, and the wild goat, no, and the paygard, and the wild ox, no, and the wild ox, no, and the chamios, no, chamios, okay? Yan ang sinasabi ng ating Deuteronomy chapter 14 verse 1 to 5. Let me read in Tagalog version, no? Deuteronomy kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 5, no? Sa Spanish, Deuteronomy kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 5, no? Versikulo 1. Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos, no? Huwag kayong magkukudlit ni magpapakalbo sa pagitan ng inyong mga mata dahil sa patay, okay? Ito yung sinasabi, huwag dumihan ang ating katawan. Ako, nadumihan ko, pero nadumihan ko dahil sa kanya. Sa dasal lang nilalagay ko sa katawan ko. Hindi ko mga kung ano sari-saring itinatatak ko lang sa katawan ko. No? Pero nadumihan ko pa rin. Kasi hindi yun ang gusto niya. Ang sabi niya, huwag mong dumihan ang iyong sarili para sa akin. Kasi hindi kita pinanganak na may dumi, no? Sa katawan o anumang kudlit sa katawan mo. Kung anong meron ka, yun ka. Okay? Ngayon, nilagyan natin ng marumi kung ano-ano dahil sa ganung paniniwala. Nagkasala tayo, ibig sabihin, okay? Kaya nandito, binabasa natin ang Deuteronomy chapter 14 verse 1 to 5, okay? Ang sabi rito sa versikulo, kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong magkukudlit ni magpapakalbo sa pagitan ng inyong mga mata nang dahil sa patay, no? Versikulo, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan, no, ng Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, okay? So tayo yung templo niya, sabi ko sa inyo, diba? Tayo yung unang kanyang simbahan, tayo yung kanyang unang templo or bodega ng kanyang mga wagas at dalisay na salita, no? His glorious, we are the storehouse of His precious, glorious Word of God from the Holy Sacrament of Book Bible. We are the first temple of His Spirit, no? Say together with our Holy Ghost, no? Verse 3, no? Huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay, no? Okay? Yung hindi ayon sa Panginoon Diyos, okay? Versikulo 4, no? Ito ang hayop na iyong makakain. Itong mga hayop na iyong makakain, no? Ang baka, ang tupa, at ang kambing, okay? So, walang binanggit na baboy at saka manok, no? Sinasabi ito, baka, tupa, at kambing, okay? Versikulo 5, ang malaking usa at ang maliit na usa at ang lalaking usa at ang mabangis na kambing at ang pigaro at ang antelope ay ang gamusa, no? Gamusa, okay? Yan ang sinasabi, no? Yan po, no? So, punta tayo sa ating kings, no? Ito'y kasama, no? Pag hindi ako nagkakamali, kings, okay? Sa hari, no? Mga hari pa na isa, no? 1 Kings chapter 4 to 6, no? 1 King chapter 1, no? 1 King chapter 1 verse 4 to 6, no? Verse 4 to 6, no? And the damsel was very, no? And the damsel was very fair, no? And cherished, no? The king and ministered to him, no? But the king knew her not, okay? Verse 5, then Adonijah, the son of Haggith, no, exalted himself, saying, I will be king, and be prepared him to chariot and horsemen, and 50 men to return before him, no? Yan ang sinasabi, no? Okay? Alright, verse 6, no? Verse 6. Yan na yung binasa natin, no? Bakit 4 to 6 lang, no? So, 4 to 8 yan, hanggang 4 to 8, okay? So, basahin natin ng verse 7, no? And the conferred with Joab, the son of Seroliah, no? And with Abiathar, the priest, and the following Adonai helped him, no? Verse 8, no? But Sadok, the priest, the Benaiah, the son of Jehoiada, and Nathan, the prophet of Shermil, and Rea, and mighty men which belonged to David were not with Adonai, no? Adonijah, no? Yan ang sinasabi ng ating 1 Kings chapter 1, Kings chapter 1 verse 4 to 8, no? Verse 4 to 8 ang binasa natin dyan, okay? So dito sa Tagalog, mga hari, pahay na isa, versikulo 4 hanggang 8, okay?
Ang dalaga ay totoong maganda sa kaniyang nilibang, no? Ang dalaga ay totoong maganda at kaniyang nilibang. Ang hari nang-aalaga ng kaniya, no? Nag-aalaga sa kaniya, no? At ang hari ay nag-aalaga sa kaniya, ngunit hindi siya ginalaw ng hari, okay? Alright, hindi natukso sa kanyang hari, ibig sabihin, no? Versikulo 5, nang magkagayoy, nagmata si Adonai na anak ni Hagit, no? Na nagsasabi, ako'y magiging hari at siya'y maganda ng mga karo at mga ngabayo at 50 lalaking mananakbo sa unahan niya, no? Versikulo 6, no? At hindi siya kinasamaan ng loob ng kaniyang ama, no? Kailanman, at nagsabi, bakit ka gumawa ng ganyan? At siya'y totoong makisig na lalaki at lalaki rin naman, no? At siya'y ipinanganak na kasunod ni Absalom. Versikulo 7, at siya'y nakipagsalitaan kay Joab na anak nila kay Adonai, no? At nagsitulog sa kanila. Versikulo, ngunit si Sadok na saserdote ni Benaya na Siriehi at ang mga makapangyariang lalaki na nauukol sa kay David ay hindi kasama ni Adonai, okay? Ni Adonia, no? Ni Adonia, okay? Sisilong tayo kasi umaambon, okay? Okay, sa Spanish yan, no? Hari, no? Ano nga ba sa Spanish? Hari, king, no? Maybe king, no? King English, no? Kings to, one king once, one kings, no? 1 Kings chapter 1 verse 4 to 6. So 1 Kings chapter 1 verse 4 to 6. Verse 4 to 8 pala, no? Na malito rin tayo ng basa, no? 1 King chapter 1 verse 4 to 8. Verse 4 to 8. 1 King chapter 1 verse 4 to 8. Yan ang binasa natin, okay? Sa Spanish, no? 1 Hari, no? Kapitulo 4 hanggang 8, okay? Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 8, no? Now let me read in Psalm, no? Psalm chapter 9 verse 9 to 13, okay? Psalm chapter 9 verse 9 to 13, okay? Chapter 9 verse 9 to 13, okay? 9 to 13, okay? The Lord also will be a refuge of the oppressed, no? And refuge in times of trouble, no? Verse 10, okay? And they that know thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee, okay? Verse 11, no? Sing praises, no, to the Lord, which dwelleth in Zion, declare among the people his doings, no? Verse 12, okay? When he maketh inquisition for blood, he remembereth them, he forgetteth, no, not the cry of the humble, no? Not the cry of the humble, no? Verse 30, no? Have mercy upon me, O Lord, no? Consider my trouble which I suffer of them, but hate me, no? Thou that liftest me up from the gates of death, no? The gates of death, okay? Yan ang sinasabi ng ating Psalm chapter 9 verse 9, Psalm chapter 9 verse 9 to 30, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Mga awit o kanta, no? Pahay na siyam, versikulo siyam hanggang 13, okay? Iris in Tagalog version, no? Sa Spanish, no? Salmo o kansyon, no? Kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 13, no? Ang Panginoon naman ay magiging matayog, no? Namuog, no? Ang Panginoon naman ay magiging matayog, namuog sa nagpipighati, matayog na muog sa mga panahon ng kagbagabagan, okay? Versikulo 10, no? At silang nagkakaalam ng inyong pangalan ay malalagak ng kanilang tiwala sa iyo, no? Sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo, no? Versikulo 11, no? Magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon, no? Na nagsisitaan sa Siyon, no? Ipayag ninyo sa gitna ng bayan ang kaniyang mga gawa, no? Versikulo 22, sapagkat siya nagsisiyasat ng dugo at umaalala sa kanila, hindi niya kinalilimutan ang daing ng duka, okay? Versikulo 23, no?
Maawa ka sa akin, O Panginoon, no? Masdan mo ang kadalamhatian na aking tinitiis sa kanila na nagtatanim sa akin. Ikaw ay nagtataas sa aking mula sa mga pintuan ng kamatayan. Okay? Yan ang ibig sabihin, no? Now, let's go to the other last one that we have, no? Sa ating first video, no? Ilitin nating ihabol pa to, no? Okay? Ang ating Psalm chapter 11 verse 1 to 7, okay? In the Lord I put my trust. How say ye or you to my soul, flee as a bird to your mountain. No? Verse 2. For lo, the wicked bend their bow, no? And they make ready their arrow upon the string, no? That they may privily shoot, they might privily shoot at the upright in hurt, no? Verse 3. If the foundation be destroyed, what can the righteous do? Verse 4, no? The Lord is in holy, no? The Lord is in holy temple. The Lord throne is in heaven, no? His eyes behold, his eyelids try to children of men, okay? Verse 5, no? The Lord trieth the righteous, but the wicked and him that loveth violence his soul, no? Hateth, no? Verse 6, no? Upon the wicked he shall rain snare, fire, and brimstone, and a horrible tempest, no? That shall be the portion of their cup, okay? Verse 7, no? For the righteous Lord loveth righteousness, his countenance doeth behold the upright, okay? So basahin natin sa Tagalog version, no? Mga awit o kanta pa na 11, versikulo 1 hanggang 7, no? Versikulo 1. Sa Panginoon ay manganganlong ako. Ano't inyong sinasabi sa aking kaluluwa, tumakas ka na gaya ng isang ibon sa iyong bundok, okay? Versikulo 2. Sapagkat narito binalantok ng masama ang busog, no? Kanilang inihanda ang kanilang palaso sa bagting upang kanilang mapahilagpusan sa kadiliman ang matuwid na puso, no? Nang matuwid sa puso, okay? Sige, pinipuntirya yung puso, okay? Versikulo 4, no? Ang Panginoon ay nasa kaniyang banal na templo. Ang Panginoon ng kaniyang luklukan ay nasa langit. Ang kaniyang mata ay nagmamalas ng kaniyang mga padukap mata na nakamasid sa mga anak ng mga tao, no? Versikulo 5, okay? Versikulo 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pagdadas ay kinapuputan ng kanyang kaluluwa. Versikulo 6, no? Sa masama ay magpapaulan siya ng mga silo, no? Ng mga silo ng apoy, ng mga silo, no? Sa masasama ay magpapaulan siya ng mga silo, apoy at asopre, at nag-aalab na hangin at magiging bahagi ng kanilang saro, no? Versikulo 7, no? Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, no? Minamahal niya ang katuwiran, minamasdan ng matuwid ang kaniyang mukha, okay? Iyan yung ating Psalm, no? Kapitulo 11, no? Versikulo 1 hanggang 7, no? Sa Spanish, no? Sa Spanish, Salmo o kansyon, no? Kapitulo 11, versikulo 7 hanggang kapitulo 1 hanggang 7, okay? Now, let me go to the other last one. Maybe we can still make it this one, okay? Let me see, no? Alright. So, 15, no? So, 9 to 15, okay? Let's do it in the second video, these two, okay? We have only two left, okay? Okay, pupunta tayo sa ikalawang video natin.